Dahil nanonood si Jillian Ward, 6 na beses lang pinabagsak ni Eman Bacosa Pacquiao ang kanyang kalaban sa laban niya nitong February 26 sa Bohol. Inspirasyon ba ang sikreto sa likod ng bangis ni Eman? O may mas malalim pang dahilan kung bakit tila nag-iba ang kanyang laro? Sa gitna pa ng laban, may pagkakataon na nag-flying kiss si Eman patungo kay Jillian. Ang tanong, may namamagitan na ba sa kanila? At sa bawat pagkakataong napapatingin siya sa ringside, may kakaibang intensity sa mata niya. Hindi iyon simpleng sulyap. Parang may sinasabi. Netizens? Iba ang galaw niya ngayon. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa ganitong kwento sports, inspirasyon, at kaunting showbiz, chika huwag kalimutang mag-like, share, at mag-comment. Malaking bagay na po iyan para sa aming mga content creator. Ang panalo na hindi basta panalo, muling nagwagi si Eman Bacosa Pacquiao sa boxing. Pinabagsak niya ang kanyang kalaban ng 6 na beses. Noong February 28, 2026, muling pinatunayan ni Eman Bacosa Pacquiao ang kanyang passion sa pagboboxing. Hindi lang basta passion, dahil tila ba nakaukit na sa kanyang dugo ang sport na boxing. Para bang namana niya kay Manny Pacquiao ang lakas at bangis ng kanyang mga kamao. At hindi lang iyon pinabagsak ni Eman ang kanyang katunggali ng 6 na beses. Bakit kaya grabe ang performance na ipinakita ni Eman? Dahil kaya naroon ang kanyang inspirasyon na nanood at todo suporta sa kanya? Kaya ba ganoon na lamang kalakas ang kanyang mga suntok? Si Jillian Ward ay katabi pa ng mama ni Eman, parehong todo suporta. Punong-puno rin ang stadium sa Bohol sa laban ni Eman ngayong araw. Di biro ang magdala ng apelyidong Pacquiao. Sa Pilipinas pa lang, sapat na ang pangalang iyon para umalingaw-ngaw ang kasaysayan. Kapag sinabing Pacquiao, automatic na pumapasok sa isip ng marami ang 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Ang pambansang kamao, ang alamat, ang mandirigmang nagbigay karangalan sa bansa. Kaya ngayon, tanong ng lahat, handa na ba si Eman sa bigat ng pangalang iyon? Sa bawat laban niya, hindi lang kalaban ang kaharap niya. Kaharap niya ang expectations. Kaharap niya ang comparisons. Kaharap niya ang mga taong naghihintay kung siya ba ay tunay na may sariling apoy o nakikisilong lang sa liwanag ng kanyang ama. Pero sa gabing iyon sa Tagbilaran City, Bohol, may kakaibang kwento ang nabuo. Hindi lang suntukan, hindi lang knockout, may halong kilig. Ang pressure ng isang pangalan. Simula pa lang, hindi maiiwasan ang mga bulong. Mas madali landas niya. May koneksyon eh. Kung hindi siya Pacquiao, aabot ba siya dyan? Masakit pakinggan pero normal iyon kapag anak ka ng isang alamat. Pero ang hindi nakikita ng marami, ang pressure na iyon ay hindi basta-basta. Hindi lang ito simpleng comparison. Ito ay araw-araw na paalala na hindi ka pwedeng pumalya, na hindi ka pwedeng maging average, na kailangan mong maging espesyal. Sa halip na takasan ng pressure, tila ginamit ito ni Eman bilang gasolina. Sa training, sa conditioning, sa mindset. Dahil sa loob ng ring, walang apelyido. Suntok laban sa suntok. Pawis laban sa pawis. Tibay laban sa tibay. At doon pumasok ang inspirasyon. Habang nagsisimula ang laban, nakafocus ang lahat sa galaw ni Eman. Pero maya-maya, umikot ang kamera. At doon nakita siya. Sa ringside, nakaupo, nakamasid, todo suporta. Si Jillian Ward, dumayo pa mula malayo para lang mapanood ng live ang laban. At doon nagsimula ang kilig ng bayan. Round 1, may ibang enerhiya. Pagkatunog ng bell, agresibo agad si Eman. Hindi siya nag-aatubili, hindi siya nag-iingat ng sobra. Parang may gustong patunayan. Parang may gustong ipakita. Sa bawat combination, sa bawat forward movement, ramdam ang determinasyon. At sa bawat pagkakataong napapatingin siya sa ringside, may kakaibang intensity sa mata niya. Hindi iyon simpleng sulyap. Parang may sinasabi. Netizens? Iba ang galaw niya ngayon. Habang tumatagal ang laban, mas umiinit ang social media. Parang inspired ah. Makita niya lang si Jillian panalo na siya. May extra power yata suntok niya ngayon. May nagbiro pa nga. Yung pang-5 round kay Jillian, baka si Eman ang bumagsak doon. Kilig overload ang comment section. Round 2, unang bagsak boom. Unang knockdown. Hindi aksidente, hindi swerte. Malinis na suntok, malakas, direkta. Napatumba ang kalaban. At doon nagsimulang mag-ingay ang crowd. Sa ringside,
makikitang kabado pero proud ang ekspresyon ni Jillian. Parang may halong relief at excitement. At doon mas lalong ginanahan si Eman. Throwback vibes, hindi maiwasan ang comparison. Maraming nakakaalala sa eksena noon kung saan si Jinky Pacquiao ay laging nasa ringside, puno ng kaba habang lumalaban si Manny Pacquiao. Ngayon, parang may bagong bersyon, bagong henerasyon, bagong kwento, bagong kilig. Jillian Pacquiao? Bagay ba? Biro ng netizens. Round 3, dominasyon. Mas naging agresibo si Eman. Sunod-sunod na combinations. Pressure. Body shots. Hooks. Pangalawang knockdown. Pangatlo. Pang-apat. Hindi na ito coincidence. Ito ay control. Ito ay determinasyon. Ito ay puso. At tila bawat bagsak ng kalaban ay may kasamang mensahe. Hindi lang ako anak. Round 4. Tapos na TKO. Panalo. Hindi umabot sa scorecards. Hindi na kinailangan ng debate. Dominante. Malinis. Desidido. At matapos itaas ang kanyang kamay bilang panalo, natural lang na mapatingin siya sa ringside. At doon, may ngiti. Hindi malaki. Hindi over. Pero totoo. At doon lalo kinilig ang netizens. Panalo sa ring. Panalo sa puso. Sa gabing iyon, dalawang laban ang napanalunan. Ang laban sa kalaban at ang laban sa expectations. Pero higit pa doon, may isang tahimik na kwentong nabuo. Hindi scripted, hindi pinlano, hindi press release. Kusang nabuo sa pagitan ng suntok at sulyap. Ang mas malaking tanong, kaya ba niyang bumuo ng sariling legacy? Kaya ba niyang makawala sa anino ng isang alamat? Ang sagot ay hindi makikita sa isang gabi. Makikita iyon sa consistency, sa disiplina, sa focus. Kung magpapatuloy siya sa training na may parehong puso at gutom na ipinakita ng kanyang ama, hindi malabong marating niya ang sarili niyang rurok. Pero hindi niya kailangang maging susunod na Manny Pacquiao. Kailangan lang niyang maging pinakamahusay na Eman ang inspire sa laban at tumapang po ko lalo nung nalaman ko po na pupunta po sila at saka susuport po sila. Oh, wow. Ganun po. Okay. Grabe, no? Lahat tumitili dahil sa'yo. Lalo na nandiyan si Gillian. Pati yung mga boxing fans naging showbiz eh. Opo. May gusto silang malaman eh. Opo. Ano daw po status? Ang hirap tanongin eh. Nahihiya ako kasi daw ako sanay magtanong na ganyan. Pero I have to ask eh, para sa mga boxing. Sige po, sige po. Ano ba paano mo sagutin? Nahihiya tuloy ako tanongin sa'yo eh. Ano ba kayo ba dalawa daw? Kay Eman, malinaw ang epekto, mas matapang, mas determinado, mas inspirado at habang patuloy ang kanyang pag-angat, isang bagay ang sigurado. Hindi lang kamao ang umingay sa gabing iyon, pati puso. Sa kabilang banda, nagbigay rin ng mensahe si Eman para sa kanyang kuya na si Jimuel Pacquiao at ipinagdasal niyang manalo ito sa paparating nitong laban. Iyan ang kanyang sagot sa isang press conference. Ganoon kabait si Eman Pacquiao. Kaya hindi natin maikakaila kung bakit dumadami ang kanyang mga taga-suporta at tagahanga. Bawat laban at pag-angat ng kanyang karera ay inaabangan ng sambayanang Pilipino. Sa panalong ito ni Eman, siguradong masaya ang kanyang ama, ang kanyang pamilya at lalo na ang kanyang inspirasyon na si Jillian Ward. Kaya ang tanong, may namamagitan na kaya sa kanilang dalawa ngayon? At suportado mo ba kung sakaling maging totoo at mag-on sila? Comment down below ang inyong opinyon kung bakit ganoon na lamang ang ipinakitang performance ni Eman sa ibabaw ng ring.